Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba kung gaano kahalaga yung bawat pisong benepisyo ng isang empleyado ng gobyerno? Oo naman, lalo na yung pinaghirapan nila, di ba? Tama. Paano kung yung mismong pagkalkula nito, kinwestiyon? Tapos grabe, abutin ng mahigit isang dekada bago magkadesisyon. Wow, isang dekada. Ang tagal nun ah. Oo. Kaya ang tanong, ano kaya ang mas matimbang dito? Yung alituntunin o yung karapatan sa mabilis na paglilitis? Interesting na anggulo yan. Ngayon, eto, susuriin natin ang isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema. Ito yung Development Bank of the Philippines versus Commission on Audit. Yung GR number 262193, tama ba? Yung July 11, 2023 yata yan. Sakto. Yan nga. Hihimayin natin yung mga pangunahing punto ng kasong to. Siga, game. Nakakaintriga nga yan eh. Okay, simulan natin ha. Noong 2005, yung DBP, naglabas sila ng Circular number 10. Circular 10, ano yon? Ito yung nagbago sa computation ng Money Value of Leave Credits o MVLC. Yung parang bayad sa leave na hindi nagamit. Okay. Yung terminal leave yata or yung commutation. Parang ganun nga, imbes na base sa highest monthly salary, ang ginawa nila basehan ay yung gross monthly cash compensation. Gross. So, ibig sabihin kasama lahat. Oo, kasama basic salary, tapos lahat ng allowances, yung mga RATA, pera, ADCOM, pati male children's family allowance, at saka longevity pay. Lahat talaga. Nako, agad siguro napansin yan ng COA, Oo, agad-agad. Noong 2006, naglabas na sila ng Audit Observation Memorandum o AOM. Ayun nawa. Ano sabi ng COA? Sabi nila, parang labag daw yun sa mga patakaran. Yung CSC rules tsaka yung PD 1146. Bakit daw labag? Kasi daw yung term na salary para sa leave credits, dapat basic pay lang. Yun lang. Hindi raw kasama mga allowance. Okay. Pero syempre, di ba hindi naman basta pumayag ang DBP? Natural? Anong katuwiran nila? Iginiit nila na sa ilalim daw ng revised charter nila, may power yung board of directors nila na magtakda ng sahod at benepisyo. At saka, At exempted daw sila sa Salary Standardization Law, yung SSL. yung common defense ng mga GOCC na may special charter? Parang ganun. So, dahil dyan, ano nangyari? Naglabas ang COA ng Notices of Disallowance, yung NDs. Ayan na. Kailan yan? 2007 na yon. At hindi biro yung halaga ha. Mahigit 26 million yung pinapabalik. 26 million? Grabe. Sinong pinanagot? Lahat. Yung mga empleyadong nakatanggap, yung mga opisyal na nag-approve, pati yung DBP board. Naku po. Siguradong umapela ang DBP niyan. Oo naman. Pero alam mo, napakahaba ng proseso sa COA. Talagang grabe. Gaano katagal ba? Imagine mo, yung AOM 2006, yung ND 27, tapos yung mga apela na deny yung MR, umakyat sa cluster director, tapos sa legal services sector, ang tagal. May issue pa ata doon tungkol sa approval ni PGMA, di ba? Meron pa nga, nagmanifest ang DBP na may post-facto approval daw ni dating Pangulong Arroyo. Pero, Kino-question din yon. kasi ginawa daw sa loob ng election band, period. Okay. So, kumusta naman yung final decision ng COA mismo, yung commission proper? Ayun, nung 2018 pa lang nagdesisyon yung COACP, kinatigan nila yung disallowance. Mali daw talaga yung DBP circular. So tama yung initial finding. Oo. Sabi nila, kahit may charter ang DBP, dapat sumunod pa rin sa SSL principles at saka sa CSC at DBM rules na basic monthly salary nga lang daw ang basehan. Paano yung PGMA approval? Binasura rin dahil nga daw sa election band issue. Pero may twist pa rin. Ano yun? Dito sa 2018 decision, inabsuelto muna nila yung mga passive recipients, yung mga empleyado lang na tumanggap dahil daw sa good faith. Medyo standard yun dati, yung good faith sa recipients. Oo. Kaso ito na. Dito talaga nagkagulatan. Nag-motion for reconsideration ang DBP. Tapos, Pagdating ng 2022, 4 na taon pagkatapos ng 2018 decision na-deny yung MR ng DBP. Pero,
Ano yung pero? Binaliktad ng COA yung ruling nila sa liability. Lahat daw, pati yung mga empleyadong tumanggap lang, kailangan nang magbalik ng pera. Ha? Pati recipients. Bakit daw? Ang basehan daw, solusyo indebiti. Yung parang nagkamali ng bayad, kaya dapat ibalik. Wow. Biglang nag-iba yung ihip ng hangin para sa mga empleyado. Sobrang iba. Kaya eto na, dito na napilitan talaga ang DBP na umakyat sa Korte Suprema. Gets? Kasi mabigat yun para sa lahat. Oo. So ano na yung mga naging issue at syempre, ano yung naging hatol ng Korte Suprema dito? Okay, sinuri ng korte yung 5 bagay. Una, yung due process. May paglabag ba? Meron daw ba? Wala raw. Nabigyan naman daw ng pagkakataon ng DBP na marinig. Okay yun. Pangalawa, Pangalawa, yung speedy disposition of cases. Ito yung importante. anong sabi dito? May paglabag daw. At malaking paglabag pa. Kasi nga, umagot ng mahigit 11 taon bago na-resolba ng COA. 11 taon. Grabe talaga. Oo, wala daw sapat na dahilan para dun sa tagal. At nagdulot daw ito ng undue prejudice sa DBP at sa mga tao nito. Okay, pangatlo? Yung res judicata, wala raw. Iba daw yung issue sa isang naunang kaso ng DBP. Pang-apat? Yung legalidad ng DBP circular. Ayun, tama daw ang COA. Mali talaga yung DBP Circular Number 10. Hindi daw absoluto yung power ng DBP Board. Kailangan pa rin sundin yung SSL principles at yung mga patakaran na basic monthly salary nga lang ang basehan. Pati yung PGMA approval. Invalid pa rin daw dahil sa election ban at saka maling forma. So tama yung COA sa disallowance mismo. Pero Eto na yung pero. kahit tama yung disallowance, sino ngayon ang magbabalik ng 26 milyon? Lalo na't may paglabag sa speedy disposition. Exactly. Yan yung crucial question. Ginamit ng Korte Suprema yung Madera Guidelines. Ito yung parang checklist kung sino ba talaga dapat magbalik ng pera. At ano ang resulta gamit yon? Okay, una, yung mga opisyal ng DBP, yung board, yung mga approving at certifying officers, sila daw ay hindi kailangang magbalik. Talaga? Bakit daw? Dahil daw sa good faith, naniniwala daw sila noon na may basehan yung ginawa nila sa charter at wala pang malinaw na desisyon ng korte laban doon nung time na yon. Okay, good faith sa officers. Paano yung mga empleyado na nakatanggap? Sila yung pinapababalik ng COA sa huling desisyon nila, di ba? Tama. At ito yung pinaka-highlight ng desisyon. Yung mga empleyadong nakatanggap ay hindi rin daw kailangang magbalik. Wow! Bakit naman? Hindi na solusyon indemnity? Ang dahilan, yung undue prejudice na dulot nung sobrang tagal yung 11 taon na delay ng COA. So dahil sa delay ng COA. Oo, yung mismong delay daw kasi ang lumabag sa karapatan nila sa mabilis na paglilitis at dahil doon sa prejudice na yun, hindi na sila pinagbabayad. Rule 2D daw yan ng Madera. Grabe, no? Yung procedural issue yung nagdetermine ng final liability? Parang ganun nga. So, may mga importanteng doktrina tayong mapupulot dito. Ano-ano yun? Una, yung talagang karapatan sa mabilis na paglilitis. Nasa konstitusyon yan, super importante. Yung sobrang delay ng gobyerno, pwedeng maging basehan para hindi na maningil. Makes sense. Pangalawa, Yung good faith doctrine sa mga public officers. Hindi sila basta personal na mananagot kung walang bad faith o gross negligence. okay. Pangatlo, Yung exception sa solusyo indebiti. Oo, general rule, ibalik ang maling bayad. Pero may exception. Gaya nga dito, kung may undue prejudice dahil sa sobrang tagal ng proseso ng gobyerno. malinaw. At yung pangapat, Limitado lang yung charter exemptions ng mga GOCC. Kahit may special charter sila, di ibig sabihang ligtas na sila sa lahat. Saklaw pa rin sila ng general principles at ng oversight ng presidente at DBM pagdating sa compensation. so kitang-kita mo talaga, no? Kahit na-confirm na mali yung computation ng DBP? Oo, technically mali talaga. Pero dahil sa sobrang tagal ng COA, walang pinagbayad sa huli. Nakakapag-iisip talaga, di ba? Gaano kaya
Kadalas nangyayari na yung delay mismo, yun yung nakakaapekto sa hustisya. Tama. At binubuksan din nito yung usapin. Sino ba dapat managot kapag yung mismong ahensya na dapat magbantay, siya yung nagkaroon ng, sabihin na natin, pagkukulang sa proseso? Oo nga eh. Parang yung delay ng COA yung naging parang shield ng mga dapat magbabayad sana. Parang ganun nga ang kinalabasan. Kaya ang tanong, paano mo babalansehin yan? Anong masasabi mo dito? Interesado kaming marinig yung opinion mo. I-comment mo lang sa ibaba, tapos paki-favorite na rin itong ating talakayan. At ito yung iiwan naming tanong para sa'yo. Paano kaya dapat timbangin ng gobyerno yung dalawang mahalagang bagay, yung pagbabantay sa kaban ng bayan at saka yung obligasyon nitong magbigay ng mabilis at patas na proseso, lalo na sa sarili nitong mga empleyado? Isang napakalaking tanong yan. Maraming salamat sa iyong pagsama sa aming pagsuri. Para sa mas marami pang ganitong usapan, alam mo na, huwag kalimutang mag-subscribe.